Bali, sulat kamay niya to. Kailan to? Kagabi. Kagabi. Tapos ito po. Ilong. Ito siya ngayon. Patuloy pa rin po kami humingi ng suporta at panalangin para sa patuloy na kagalingan ni Aling Maliit. Kaya Maraming salamat sa buting sponsor. Nagpapit po ng tulong. Malaking bagay po yun sa amin para sa mga kasisipon po sa ospital. Bounce. Kamusta mga kayami, isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin for today's episode. Time check Time check 7 PM at lalabas po kami ng bahay ni Papa D. At pupunta tayo ngayon sa Philippine General Hospital dun po sa Manila. Ayun, so wala pa sila Erica, dapat naantay pa namin ng konti. Pero sabi naman nag-update is papunta na rito kaya iiwan na lang po natin yung bahay. At ang ating mga alagang papis ay medyo inaantok na kasi katatapos lamang po nilang magmerienda. Ayun, so hindi na po natin maantay sila Erica kasi baka gabihin tayo masyado. Ay pupuntahan nga po natin si Aling Maliit. At sisilipin po natin yung kalagayan niya pag pwede pong at tumanggap na bisita ay papasok po tayo sa hospital. Ayun, at may ibibigay din po tayo kay Aling Maliit from butihing subscriber. Let's go! Rated. Saan tayo? Yun na. Karat. Dito na po tayo ngayon sa 5th Avenue at sasakay naman po tayo ng LRT papunta sa UN. Tama? Let's go. Nakababa na po kami ni Papa din ng istasyon. Okay, so, trabaho nga po pala ako rito sa Robinson's Place, Manila. Dito sa may Ermita ng almost 2 years, 2017 hanggang 2019. Ayun, so kaya sabi ko memorize ko rito. Sabi yung PGH, bababa tayo sa UN. Pero sa totoo lang, hindi ko na rin masyadong maalala kung tama ba yung binabaan natin na station. Hindi ko maalala kung sa mas malapit kung sa Pedro Hill ba o rito sa UN. Pero nagmagaling na lang ako, sabi ko dito na lang sa UN. Hindi naman niya naririnig, naka-headset niya si Papa D. Tama? Hindi niya naririnig. So lalakarin na lang po namin papunta sa PGH. Let's go. Nandito na tayo sa may tapat ng Supreme Court. At nararamdaman ko malapit na tayo sa PGH. Supreme Court yan. Para mas malapit pala sa sa Pedro Hill, no? parang oo nga no. Oh, at least ngayon alam na natin. At nakapaglakad-lakad tayo. Mas malapit pala siya sa Pedro Hill.
Vista GL Taft. Nandito naman tayo ngayon sa tapat ng UP. Sa UP Manila. Yun. Mamaya dito na tayo sasakay sa LRT sa Pedro Hill. At mas malapit pala talaga. Kung bukas pa yung LRT mamaya. Eh mga kayami, nandito na po tayo ngayon sa loob ng PGH, sa loob ng compound. At first time ko pong makapasok, although lagi ko itong nakikita kapag nakasakay ako sa LRT. Pero sa dito po sa compound ay first time ko pong makarating. At inaantay lang po natin sila Bibi, yung kapatid ko ni Aling Maliit. Ang huling punta ko dito sa PGH, nung 2013 pa. Nung na-hospital din yung nanay ko, na-stroke siya dito siya dinala nun. Ayan, kaya medyo mga lagpas isang dekada na rin na nakarating yung rin. Oh, tagal na rin. Tagal na rin. Pero parang walang pinagbago. Ayun na ayun pa rin siya. Naglalakad-lakad na po kami ni Papa D. At hahanapin na lang po namin banda. Ay kung saan banda. Yung ni Ate Teresa room. Sabi kasi malapit daw dito sa ER. Nandito na po tayo ngayon sa may part ng emergency. At bumibili lang po si Papa D ng face mask. At bawal pong pumasok ng walang face mask. Guys, nagsulat si Ate Teresa dito. Hirap tubo. Bali, sulat kamay niya to. Kailan to? Kagabi. Tapos ito po. Ilong. Ito siya ngayon. Medyo sobrang tulog siya ngayon kaya hindi namin siya makakausap. Sa lalamunan. Hindi yung kapatid ngayon si Baby. Bali may nagpadala ng pera. Pagdating na 5K. Tapos si Ate Lisel, yung kasama namin sa game, nagbigay din siya ng 1K sa akin kagabi nang binayday ko si Teresa. Bali, 6,000. 1, 2, 3, 4, 5. Bali, bibigyan natin itong 5K. Concerned nurse yun. Kay Giver. After yung 1K, kay Ate Lisel. Nasa gym yan, sa gym pakilala. Ayan mga kayami, so bali ay lumabas po muna tayo ng ng room ay ng building. At nakikipagkwentuhan lang po si Papa D dun sa mga kapatid po ni Aling Maliit. At bilang first timer nga po dito na pumunta sa PGH ay na-culture shock ako sa kalagayan. Haba ng pila sa lobby. Yung mga pasyente nasa lobby area kasama ng mga kamag-anak. At first time ko makakita ng ganitong senaryo. Tapos ay yung pong mga pasyente ay mga magkakatabi lang. Kasi mga walang kortina, talagang walang privacy. Tapos yung mga nagbabantay, nakakaawa yung mga pasyente, nakakaawa din yung mga nagbabantay kasi naglalatag na lang sila sa may ilalim ng pasyente nila, tapos doon na sila natutulog. So napakahirap po talagang magkasakit. Nakakaawa yung mga pasyente, tapos at the same time nakakaawa yung mga nagbabantay katulad ng mga kapatid ni Ate Teresa na sasacrifice yung nila, yung trabaho nila, tapos magdamagan sila nagbabantay. Yung kalalagayan po ni Ate Teresa, dalawa daw po yung nagbabantay gabi-gabi kasi hindi kaya ng isa lang. Kasi there are times na tinatanggal niya raw po yung nakatubo sa kanyang ilong. Kaya kailangan pigilan ng dalawang tao kasi kapag isa lang, kapag nga naman magsi-CR o di kaya ay lalabas, kailangan po dalawa yung bantay. Pero sa sahig lang po sila, isang upuan lang yung available sa kanila is kaya wala po talagang tulugan. Okay, parang nagsipismis eh. Yan, bali nandito na tayo sa labas, sila Papa Ditas kasama po yung dalawang kapatid ni Aling Maliit, si Teresa. Bali nagbigay sa atin ng 5K, siya, buting sponsored, concerned nurse. Bali siya din yung tumutulong kay Ate Ani May sakit din. na may sakit sa Quezon. So sa tulong ni Ate Nels ay kinontak niya ako, tapos ay nagpadala kay Ate Nels, tapos si Ate Nels yung kumontak sa akin. Ayaw magpabanggit ng pangalan. No? Ayaw magpabanggit ng pangalan, basta isa siyang butihing sponsored at
concerned nurse. Bali, ano pa yung mga naging yung mga naging sakit natin Teresa na detect pa natin. Akala natin gallstone lang. Ano pa yung mga nakita sakit sa kanya? Yung tatlong doktor kasi iisa yung sinasabi, yun nga, yung sa liver niya nga, yung may, hindi na daw nabibigay yung tamang function din sa katawan niya. Kaya yung nagbibigay ng sobrang sakit talaga sa Plura niya. Akala natin gallstone yung nagpapasakit. Oo. Sa bagay, may epekto pa rin yung gallstone, nakakasakit pa rin siya, pero mas dumodoble siya gawa nung sa liver niya nga. Tapos tinitingnan din yung sa history niya nga kung yung sa hepa niya kung bumalik. Kasi dati siyang nagka-hepa. Tapos nakagano niya, hindi na-treat na maayos ng dati. Hindi natapos. Na-trigger siya dito. Tapos may thyroid, parang na-detect kanina pa. May na-detect siyang thyroid kasi dahil daw yung sa metabolism. Dahil wala na siya nakakain, stress siya, na-activate yung thyroid. So yun din yung ginamot ka doon. Bali marami pang gamutan test na kailangan gawin. Tapos mamaya yata ang 10 p.m. Ultrasound. I-ultrasound naman siya, Nakapasting kaya nakapasting sa Teresa. Pero nakaka-response naman siya pag kinakausap siya, tumatango-tango siya. Saka nakakapagsulat pa siya kahapon, pero ngayon hindi niya na medyo kaya magsulat ngayon. Mahina siya, tapos malamlam talaga yung mata niya. Pero siya, nakaka-response naman siya pag kinakausap siya. So ngayon guys, patuloy pa rin po kami humingi ng support at panalangin para sa patuloy na kagalingan ni Aling Maliit. Ayan, sa mga nagbigay po ng tulong, sobrang maraming salamat po sa inyo. Malaking bagay po ito, hindi lang kay Ate Teresa, pati na rin po sa pamilya niya na nagtutulong-tulong at nagsama-sama rin po ngayon para sa suportahan siya sa pinagdaraanan niya ngayon. Maraming salamat po sa buting sponsor. Nagpapag po ng tulong. Malaking bagay po yun sa amin para sa mga kasusupport sa hospital. Thank you po ulit sa mga nagbigay. Sino pala magbabantay kay ano? Silang dalawa. Dalawa lang sila doon. Siyempre, Siya, saka si higit sa financial na tulong, yung panalangin talaga yung mas matindi natin kailangan niyo kasi yung nasa taas talaga yung magpapagaling ni Aling Maliit. Okay na. So ayun, pabalik na po kami ni Papa din ng Malabon. At nagmamadali kami ng konti dahil baka abutan pa namin yung LRT dito sa may Pedro Hill. Pero kung hindi naman, mag-jeep na lang tayo. Ayan guys, at pauwi na nga kami. Buti ay mukhang aabot pa naman kami rito sa LRT. Okay na lang, lumabas na isang tren. Bibili mo lang yung ating kayami ng ticket mo. Nakakamiss po dito sa sa Ermita. Nakakain na kami rin sa McDonald's, sa Mang Inasal, sa Chowking, sa Jollibee hindi pa. Yan, pero lagi po kami dito ng mga katrabaho ko. Nakakain na tayo dito sa Mang Inasal, ilang beses na. Tapos din sa McDo, nakakain na rin kami, tsaka sa Chowking. Nandito na po tayo ngayon sa Yamaha Monumento Station. Saan tayo kakain? Wendy's. Wendy's. Wendy's na. Sarado na po ang SM Grand Central. Kaya maghahanap na lang po kami ni Papa din ng pwedeng makainan dito sa bandang monumento. Mga kayami, nandito na tayo ngayon sa monumento. At kakain po kami ni Papa D dito sa may Tropical Hut. Nasa loob na po si Papa D. At umu-order na po siguro. Mga kayami, so bale umu-order na po si Papa D ng pagkain. Dito na lang po kami mag-dinner dahil hindi po nagsaing si Erica sa bahay. Mga kayami, dumating na po yung ating one-piece chicken at meron pa tayong inaantay. Ano pa inaantay natin? Spaghetti. Wow! May dessert tayo? Wala. Sagot. Ay, yan na pala yung spaghetti. Wow! Thank you. Saan ba? Ayan, ito po yung ating beans. Kain po mga kayami. Ay mga kayami, so bumaba po naman ako dito sa may bandang sa Sangandaan at may dadaanan po tayo.
Kaya mga kayami, nandito po tayo ngayon sa Barangay Tugatog sa may St. Peter. Pupunta po tayo dito sa may St. Peter at nandito po yung kapatid po nung store manager namin. Dito daw po nakahimlay sa room 204. Ang namin ito. Mga Akatsuki. Sa mga surgery ngayon. Ay, kinarianda lang po yan dito sa Lamay. Tapos may tindahan pa kayo, di ba? Ikuno mo na yung lalita. Extra yun. Saan tayo next? Sa Ratis. Nakalabas na po tayo ngayon ng St. Peter Chapel. So galing nga po kami sa Lamay ng kapatid ng isa sa co-managers natin na si Ma'am Fred. Kasama kayo mga co-workers natin sa ibang branch sa Fisher Mall tsaka po sa Malabon City Square. At ngayon ay isang way lang kami mga taga Malabon kasi isa taga Nabotas. So maglalakad kami hanggang dun sa sakayan ng Malabon. Naglalakad na po tayo pa uwi ng bahay. Mag-alas 12 na rin po. Kaya medyo kokonti na po ang tao.